30% daw ng droga sa Pilipinas ang galing di umano sa loob ng New Bilibid Prison ayon sa PDEA o sa Philippine Drug Enforcement Agency. Samantala, ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, bukod kay Senator Laila De Lima, posibleng may mas mataas na opisyal pa raw na madawit sa kontrobersya. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Trisha Zafra. Trisha? Ma'am Jess, inabot ng halos 11 oras ang pagdinig sa House Committee on Justice ngayong araw hinggil sa di umano'y talamak na bentahan ng droga sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon sa Department of Justice, Ma'am Jess, sa testimonya ng 4 na testigo na kanilang iniharap ngayong araw, na ipakita raw nila kung gaano kalawak ang korupsyon sa Bilibid. Sa mga huling oras ng pagdinig, sa interpellation o sa pagtatanong ng mga kongresista, lumabas ang mga mungkahi na maglagay ng signal jammer, pakinggan ang usapan sa pagitan ng dalaw at inmate at pati pagrepaso ng conjugal visits para malaman kung dito ba na ipupuslit ang ibang mga kontrabando. Pero sabi ng chairman ng komite na si Congressman Reynaldo Umali, ang mga bagay na ito baka hindi na kailangan ng batas pero maaaring remedyohan na ng administrative intervention. Sabi naman ni Secretary Vitaliano Aguirre, kailangan pa rin daw ng pag-amyenda ng batas lalo na kung patungkol sa procurement ng signal jammers ang pag-uusapan. Hanggang ngayon naman, hindi rin matiyak ng Special Action Force na wala nang ang kalokohan sa loob ng Bilibid. Ilang linggo lang daw kasi ang nakararaan, 5 bulto ng shabu ang nakuha ng NCRPO sa medium security compound ng NBP. Sabi ni Police Superintendent Rolando Asuncion ng Bureau of Corrections, ang tiyak lang nilang malinis sa ngayon ay ang maximum security compound na bantay sarado raw ng SAF. Sabi ng PDEA rin sa pagdinig, 30% raw ng droga sa Pilipinas ang galing sa Bilibid. Pero bukod daw sa paghabol sa malalaking tulak, kailangang pagtuunan ng pansin ang demand reduction o ang mga user. Malaking bagay daw, sabi ng PDEA, ang Oplan Tokhang dahil sa wakas nagkaroon na rin daw ng database ng mga gumagamit ng illegal na droga. Lumabas din sa pagdinig na aabot daw sa 100 milyong pisong campaign contributions ang nanggaling sa korupsyon sa Bilibid ayon kay Aguirre na tumulong sa kandidatura naman daw ni dating Justice Secretary at ngayon ay Senadora Laila De Lima. Sabi ng inmate na si Herbert Colanco sa pagdinig, sa kanya raw tansya, mahigit 60 million ang naibigay umano niya kay De Lima mula pa noong 2013. Ayon kay Aguirre, kung nakinabang ang kandidato, indirectly nakinabang rin daw ang partidong kinabibilangan niya. Sabi pa ni Aguirre, may opisyal na mas mataas pa raw kay De Lima na maaaring madawit sa kontrobersyang ito pero tumanggi muna siyang sabihin sa amin kung sino ang kanyang tinutukoy. Alam mo yung credibility, hindi yan doon sa crime na nakomit nila. Ha? Hindi lahat ng crime ay nasisira ang kredibilidad. Halimbawa, if you are a murderer or nagbibenta ka ng droga, hindi nakaka-apekto yan sa kanilang kredibilidad. Ma'am Jess, bukas sa pagpapatuloy ng pagdinig, inaasahang muling makakapagtanong yung mga kongresistang hindi na nakapagtanong kanina sa pagdinig at inaasahang ihaharap pa rin ng DOJ yung kanilang mga testigo. Ma'am Jess? Trisha, mukhang nasagot ni Secretary Aguirre yung tanong ko kanina kay Ivan, no? Kung meron bang magre-raise ng credibility issue dun sa mga testigo given na mga convicted felons ito o may mga kaso at napatunayang nagkasala sila dun sa mga kaso sa kanila. Ang sinasabi ni Secretary Aguirre ngayon, kahit ano pa mga naging kaso nila, kung meron silang testimony about other things, they could be credible. Tama ba? Yung intindi ko? Oo, Ma'am Jess, yan nga yung sinasabi ni Secretary Aguirre, no? Hindi naman daw porke convicted sa mga kasong murder, yung isa kidnapping, at si Colango naman, robbery, no? Hindi naman daw palibhasa ganon, wala na silang kredibilidad. Sabi rin niya kanina sa kanyang press conference, sa tagal daw ng panahon na siya ay nagpa-practice, no, ng kanyang profesyon, naging litigant din daw siya. Alam daw niya sa loob lamang daw ng ilang minutong pakikipag-usap kung ang isang testigo raw ba ay sinungaling o hindi. Sabi naman niya, ito raw mga iniharap na testigo ng DOJ, bagamat hindi raw siya yung personal na kumuha ng salaysay ng mga testigong ito, alam daw niya na nagsasabi sila ng totoo at credible. Credible daw yung kanilang mga testimonya.
Ma'am Jess. Ang medyo striking lang no dito sa lumabas sa hearing buong maghapon sa lower house, Tricia, yung matagal na ring binabalita sa atin na dyan daw sa Bilibid ang totoong may kapangyarihan yung mga preso mismo, yung mga inmate, hindi raw yung mga namamahala kasi nasa kanila yung pera ng mga inmate ang nagpapaikot ng Bilibid. Ayun nga, Ma'am Jess, tama ka dyan. Kanina, tinanong din sa pagdinig yung convict at testigo ng DOJ na si Herbert Colango kung siya ba ay may tao pa raw sa medium security compound. Dahil nga sa ditong mga natuklasang kontrabando na naman, ilang linggo lang ang nakakaraan. Ang sabi niya, wala na raw siyang tao sa medium o maximum security compound. Kanya ring iginiit kanina sa pagdinig sa pagtatanong ng mga kongresista na bagamat may basbas niya at alam niya yung mga korupsyong nangyayari sa Bilibid, pati yung drug trade, hindi raw siya protector at hindi rin daw siya drug lord. Yan yung ang kanyang terminology na ginagamit. Chairman lamang daw siya noong carcel area ng maximum security compound. So, ganyan dyan natin makikita, Ma'am Jess, na talagang meron silang kapangyarihan doon sa area na nasasakupan nila sa NBP to the point na sila ang tatanungin ng kongresista dito sa pagdinig kung sila ba ay may tao pang hawak dyan sa NBP, Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo, Tricia Zafra.